Okay po mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating munting channel. Ako nga pala si Ibalita Bay. Ito po mga kababayan ang pag-uusapan natin itong, di ba, kahapon, umpisa na po yung D1 ng mga rally, kaliwat kanan, mga local, kasama na po dyan. Local, katulad ng Maynila, ilan sila dyan naglalaban-laban. Ang pagkakalap ko, apat na mayor sila naglalaban-laban dyan. Sa Quezon City, dalawa o tatlo. Ngayon, ang pag-uusapan natin mga babayan dito sa Pasig, mga babayan. Dahil dito po sa Pasig, mga babayan, ay talagang itong si Vico Soto ay kinampanya na po ang kanyang anak na si Vico Soto, mga kababayan. Kasama nga dyan yung kanyang asawa, sa nanay ni Vico Soto, mga kababayan. Nandiyan dyan po yan, magkakasama sila. Apo, ang nakakagulat dito, mga kababayan, dahil nagsalita itong si Vico Soto. Nagsalita po siya. Ano bang sabi niya sa bandang huli? Ipakilala po natin ang ating susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Diba? Ibig sabihin mga kababayan, itong si Vic Soto, pero talagang ang alam ko, hindi pa pwede si Vico Soto. Kahit seryosohin pa yan, kahit sabihin pa natin na nagbibiro si Vico Soto or seryoso sa kanyang sinabi, pero hindi pa pwede si Vico Soto. Isang term pa siya, pwede na siya. Kasi ang alam ko, 30 plus pa lang siya. Alam ko 30 plus pa lang siya, hindi pa siya pwede tumakbong presidente sa 2028. Hindi pa po. Kaya intindihin na lang natin mga babayan kung nasabi yan ni Vico Soto. Pwede sa susunod ng mga after 2028, pwede na yan. Pwede na sila maglaban-laban dyan. Halimbawa, kung tatakbo itong si Vico Soto after sa 34. Tama, 34. 2034. Yes, 2034. Kung tatakbo itong si Vico Soto, tapos tatakbo si Sandro Marcos sa 2034. Ayan, maglalaban sila dyan mga babayan, no? Pero itong 2028, hindi pa sila pwede dalawa. Hindi pa po. Talagang hanggang lang muna sila dyan. Pwede sila senador. Pwede sila senador para mas makilala pa sila ng gusto, mga babayan. Kasi po, mukhang maganda ang pamamalakad ni Vico Soto sa Pasig. Sabi pa nga ni Vic Soto dito, talagang kaya pala sugpuin ang korupsyon sa lungsod ng Pasig. Yan po ang pinagmamalaki ni Vico Soto, mga kababayan. Pakinggan natin mga babayan itong si Vic Soto sa kanyang sinabi tungkol niya dito sa kay Vico Soto. Kaya hi fans! Hi Dabarkads! Isang mapagpala at magandang umaga sa ating lahat. Ako po gusto ko lang bumati. Gusto ko lang po kayong batiin, mga Pasigueño. Gusto ko po kayong i-congratulate. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahal na lungsod, napatunayan natin sa buong bansa na kaya natin labanan at sugpuin ang korupsyon.
Kayo ang aking binabati kasi kayo po ang nagluklok sa mga magigiting na taong nasa harap ninyo ngayon. Kaya sa darating na Mayo, huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Style na bulok. Politikang may panunuhol. Politikang may pananakot. Politikang puro kasinungalingan. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Ang dami ko nakausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting na konsehal, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po ba yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ang good governance ay governance na good. Pero kulang. Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay samahan natin ng dasal sa darating na Mayo. Ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga Pasigenyo. I am very proud of you. Eto na po. Pakikilala ko na po. Alam nyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa? Si nanay. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Vico Soto. Ayan po mga babayan, ang pinakilala po ni Vic Soto, ang kanyang anak na susunod na presidente ng Pilipinas. Kailan kaya mangyayari yan? Hindi imposible mangyari yan mga babayan. Lalong-lalo na kung itong si Vico Soto ay talagang napakahigpit pagdating sa korupsyon mga kababayan. Talagang sana lang mangyari, kasi alam natin na pagdating sa pagka-presidente, kapag nakaupo ka na, hindi mo na nakikita ang pinakamababang level. Kung may korupsyon man o wala, hindi mo na nakikita yan mga babayan. Kasi hindi ka na lilibel dun sa baba eh. Nasa taas ka na lang titingin. Pero ang korupsyon talaga ay nasa baba. Nandun talaga ang talamak na korupsyon. Lalong-lalo na sa mga ahensya ng kung saan malapit maraming tao. Maraming pinupuntahan ng mga tao. Yan talaga nandiyan talaga ang korupsyon mga kababayan. Diba? Sana lang, no? Sana lang kung sakasakali maging presidente ng itong si Vico Soto, mga babae, balang araw. Hindi talaga mangyari, hindi talaga malabo mangyari yan na maging presidente siya. Kasi maganda ang kanyang performance mga babayan eh. Yun nga lang sa 2028 hindi pa siya. Hindi pa pwede kasi ang alam ko 40 ang edad, pwede nang tumakbong presidente. Ito si Vico Soto, ano pa to? Pagdating ng 2028 hindi pa siya 40. Alam ko 39 pa lang siya. Ang alam ko. Ibig sabihin, nasa ano siya ngayon? 36.
36 pa lang siya ngayon. After 2028, after 3 years, 39 pa lang siya. Hindi pa siya pasok. Pareha sila ni Sandro Marcos. Magkasing edad yata sila mga babayan ni Sandro Marcos eh. Diba? Ayan mga babayan, ang payag ni Vic Soto sa kanyang anak. Ang susunod ng presidente ng Pilipinas. Yan, palakpakan mga babayan. Ay, sa mga babayan bakit ganyan yung sounds, walang sigawan? Ano po yun? Ang kumuha po ng video na yan, baka na-mute yung boses ng tao. Pero pagdating doon sa actual, sigawan mga tao dyan. Sigawan po yung mga tao dyan. Kaya wala po kayo naririnig nagsisigawan. Pero doon sa actual talaga na video, ay halos hindi magkandamayo yung mga tao dyan. Sigawan sila mga babayan. Diba? Yan po ang nangyari dyan. Abangan na lang natin kung magiging presidente nga itong si Vico Soto mga babayan. Okay? Siyempre mga babayan, bago tayo magtapos, kung bago lang kayo sa channel natin, subscribe ka na po. At huwag mong kalimutan i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga video. At pakilike na rin po at share ng ating video mga kababayan para malaman po ng lahat na tayo ay patas. Tayo ay patas dito sa ating channel mga kababayan. Okay po, salamat po sa inyo lahat. See you next vlog.